Pinaghahandaan na rin ng mga taga-Zambales ang epekto ng habagat na palalakasin ng bagyong Krising. Mula sa iba, Zambales, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, pasado alas 6 ng hapon nang magsimulang sumungit ang panahon dito sa lalawigan ng Zambales. Pero bago pa niyan ay naghanda-handa ng ilang mga residente, partikular yung mga nasa baybayin. Bago pa man ang nakadaong ng mga bangkang pangingisda sa isang pantalan sa Masinloc, Zambales. Wala munang nangangahas na pumalaot dahil sa banta ng sama ng panahon kahit hindi direktang daraan dito ang bagyong Krising. Buong probinsya na ang naka-white alert na ibig sabihin ay naka-standby mode ang mga emergency personnel. 24/7 ang pag-monitor sa mga ilog, gilid ng bundok at low-lying areas. Gayon din ang mga flood-prone areas tulad ng Subic, Santa Cruz at Masinloc. Naka-standby na rin ang mga rescue teams, rubber boats at mga relief goods. Samantala, Mel, muling pinapaalalahanan ng pamunuang lalawigan ng Zambales ang kanilang mga residente na maging maagap sa paglikas kung kinakailangan at tumutok sa mga official announcement para na rin sa kaligtasan ng lahat. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Tinawag na kasinungalingan ni dating NCR Police Chief Jonel Estomo ang mga paratang sa kanya ni Dondon Patidongan na sangkot siya sa pagkawala ng mga sabongero. Inilabas din niya ang isang sertifikasyon na nagsasabing hindi siya opisyal ng charitable organization ng kumpanyang pagmamayari ni Atong Ang. Nakatutok si June Veneracion. Sa pagharap ni Julie Patidongan alias Totoy sa Napolcom noong Lunes, isa sa mga idinawit niya sa kaso ng mga missing sabongero, si dating NCR Police Chief Jonel Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Git ni Estomo, puro kasinungalingan daw ang pinagsasabi ni Patidongan. Kailangan daw bawiin ito ni Patidongan dahil kung hindi, ay sasampahan niya ito ng reklamo. Dapat daw mag-public apology sa kanya si Patidongan. Pag-interview siya ulit, tapos linisin yung pangalan ko. Siyempre, nasaktan ako, nakakalagkad ang pangalan ko. Kailangan niyang gawin yun para marinig ng taong bayan na hindi nagsinungaling siya. Walang maisip na dahilan si Estomo bakit nadamay siya sa kaso. Hindi naman daw niya kilala si alias Totoy. Si Atong Ang naman ay isang beses lang daw niya nakita. So, matektuhan yung investigation ni alias Totoy na yan. Kasi kung ano na lang mga sasabihin niya na hindi naman totoo. Inilabas ni Estomo ang sertifikasyon mula sa Pitmaster Foundation na nagsasabing hindi siya trustee o opisyal ng korporasyon at wala siyang kaugnayan sa business activities o operasyon ito. Ang Pitmaster Foundation ay charitable organization ng gaming company na Lucky 8 Star Quest na pagmamayari ni Ang. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon ni alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, unti-unting lumalapit sa kalupaan ang bagyong Krising. Maki-update tayo sa magiging lagay ng panahon kasama si GMA Integrated News Weather Presenter, Amor La Rosa. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, dahil sa patuloy na paglapit ng bagyong Krising, ilang lugar na po sa Luzon ang isinailalim sa wind signal warning. Signal number 1 po dyan sa Batanes, Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora, Abra, Apayao at pati na rin po sa Kalinga. Kasama rin po sa signal number 1 ang Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union, Pulilio Islands,
Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at pati na rin po ang Catanduanes. Paghandaan po ang malakas sa bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan sa mga nabanggit na lugar sa mga susunod na oras. Maaari po maganda pa ang panahon ngayon sa inyong lugar pero gamitin po natin ang pagkakataong ito para maghanda. Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng storm surge o daluyong na aabot sa 1 hanggang 2 metro ang taas. Diyan po yan sa may Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, pati na rin po sa Isabela at Ilocos Norte. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Krising, 545 kilometers silangan po ng Baler, Aurora. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at yung bugso po niyan, 70 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa-west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Kung mapanatili po ang ganitong galaw ayon po sa pag-asa, patuloy po nitong tutumbukin ito pong Northern Luzon at posible po yung maglandfall dito po sa mainland Cagayan, maaari pong bukas ng gabi. Pagtama po dito sa Cagayan, tatawin po niyan itong bahagi po ng Apayao at pati na rin po ng Ilocos Norte hanggang sa makarating na po yan dito sa may West Philippine Sea. Posible po itong makalabas sa Philippine Area of Responsibility Sabado ng hapon. Depende pa rin po yan kung ito po ay bumilis o di kaya naman po ay bumagal pa ng konti. Pero mga kapuso, paalala lang po, hindi lamang po yung mga lugar na nabanggit ang dapat maghanda dahil po posible na umangat o di kaya naman po ay bumaba pa po yan ng konti. Base po dito sa nakikita natin o tinatawag na area of probability. Dapat maghanda rin po ang Babuyan Islands, ganoon din po ang northern portion ng Isabela, Kalinga at pati na rin ang Abra. Patuloy pong hahatakin at palalakasin ng Bagyong Krising ito pong hanging habagat o yung southwest monsoon at dahil po posible pang lumakas itong Bagyong Krising, mas malalakas din po yung paghila nito o paghatak dito sa habagat kaya asahan po natin ang mga pag-ulan. Halos buong bansa po ang natatakpan ng mga ulap dito po sa ating satellite image. Ayan po mula po Luzon hanggang pababa po dito sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. So yan po yung mga kaulapan na dala nitong Bagyong Krising at pati na rin po ng habagat. Kaya asahan din pong maraming lugar ang uulanin, maaari pong magpatuloy yan hanggang sa weekend. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi po may mga kalat-kalat na ulan pa rin dito sa northern at pati na rin po sa central Luzon, pati dito sa ilang bahagi ng Calabarzon. Kasama rin po dyan ang Metro Manila. Mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan dito po yan sa Mimaropa, Bicol Region, pati na rin po sa eastern at western Visayas, pati na rin sa may Zamboanga Peninsula at Barma. Posible pong magtuloy-tuloy po yan bukas ng umaga at yung mga matitinding buhos ng ulan, ramdam po dito sa may Babuyan Islands, pati na rin po sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, pati na rin po dito sa ilang bahagi ng Aurora. Ganon din po dito sa Mindoro Provinces, Palawan, Ilocos Region at dito rin sa ilang bahagi po ng Bicol Region at Western and Central Visayas. Tuloy-tuloy na po yung mararanasan sa hapon dito po yan sa Luzon. At makikita po ninyo, lalong-lalo na dito po sa may Northern Luzon, nandito po nakatutok yung nagkukulay orange, kulay pula at meron din pong kulay pink. So ibig sabihin po niyan, heavy to intense at yan po intense to torrential. Yan po yung mga matitindi at halos walang tigil po ng mga pag-ulan. Mararanasan po yan dito sa halos buong Northern Luzon. Magpapatuloy rin po yung mga malalakas sa pag-ulan dito po yan sa Mindoro Provinces at pati na rin po sa Palawan, ganun din dito sa Bicol Region. Sa Visayas naman mga kapuso, halos buong araw po ang mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa Panay Island, Negros Island Region, ilang bahagi po ng Leyte at pati na rin dito sa ilang parte po ng Cebu at ng Bohol. Sa Mindanao naman, may mga pag-ulan din po dito sa may Zamboanga Peninsula, ganun din po sa may Soc-Sargen at pati na rin sa may Sulu Archipelago sa umaga. Ganyan din po sa hapon at meron na rin po mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Caraga at ng Davao Region. Dito naman sa Metro Manila, simula po ngayong gabi hanggang bukas po ng umaga, may mga pabugso-bugsong ulan na po tayong mararanasan. Maging handa po dahil mas malawakan, ayan po nakikita po natin, halos matakpan na rin po ito nga bahagi po ng Metro Manila sa ating mapa. Posible po yung maranasan pagdating po ng hapon at pati na rin po ng gabi. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mga kapuso, suspendido ang klase sa ilang lugar bukas bunsod ng Bagyong Krising at habagat. Walang pasok sa lahat ng antas sa Valderrama, Antique at Binalbagan, Negros Occidental. Mula preschool to senior high school naman ang walang pasok bukas sa Laguna, Talavera, Nueva Ecija,
pati sa Aborlan at San Vicente, Palawan. Wala namang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Talisay, Negros Occidental, gayon din sa Morong at Rodriguez, Rizal. Face-to-face classes mula preschool to senior high school naman ang sinuspindi sa Hamtik, Antique. Kung may iba pang anunsyo ng suspensyon ng klase, ihahatid namin dito mamaya o sa iba pang newscast at platform ng GMA Integrated News. Naghain ng panukala ang isang senador na nagtatakda ng parusa sa pag-abandona sa magulang na may edad o may sakit. Tama lang bang idaan sa batas yan? At hanggang saan ang dapat obligasyon ng mga anak? Ang boses mo. Pakinggan natin sa pagtutok ni JP Soriano. Oras na ng pagkain ng 63 anyos sa si Tess nang abutan namin sa kanilang bahay sa Quezon City. Taong 2019 nang ma-stroke siya. Mula noon, ang anak na si Chris na ang nag-aalaga sa kanya. Hanggang sa pagtanda niya po, naalagaan ko po siya. Babalik ko po sa kanya kung ano yung pag-aalaga niya sa akin dati. Ano pong gustong sabihin niyo kay Chris na nandito para sa inyo? Maraming salamat po sa inyo. Isa lang si Tess sa mga senior citizens sa bansa. Nakapiling pa rin ang kanilang mga anak at inaalagaan sila. Meron ding senior citizens na ipinaubaya na sa mga home for the aged. Meron ding mga tuluyan ng inabandona. Kaya inihain ni Senador Ping Lacson ang Parents Welfare Act of 2025 na layon matiyak na hindi iiwan ng mga anak ang kanilang maedad ng magulang sa kanilang oras ng pangangailangan. Sa panukala, ang magulang na nangangailangan ng suporta ay maaaring maghain ng petition for support sa korte. Ang mga anak na hindi makakasunod sa support order ng korte ay maaaring patawan ng levy. Kung sumaway ng 3 sunod-sunod na buwan na walang dahilan, maaari silang ikulong ng 1 hanggang 6 na buwan at multahan ng 100,000 pesos. Ang mga mag-aabandona naman sa magulang ay maaaring makulong ng 6 hanggang 10 taon at magmulta ng hanggang 300,000 pesos. Paglilinaw ni Lacson, hindi kasama sa obligadong suportahan ng anak ang mga napatunayang ng abuso, nanakit at ng abandona ng anak. Pero kailangan niyang patunayan sa korte ayon sa Section 60 ng panukala para ibasura ng korte ang petisyon o pababain ang halaga ng tulong. Hindi rin daw pananagutin ang mga anak na walang kakayahang pinansyal para tumulong. Sabay pagdiin na shared responsibility ng mga anak at ng gobyerno ang pag-aalaga sa matatanda. Nakatakda rin anya sa batas na dapat may pasilidad para sa mga matatanda sa bawat bayan at highly urbanized city. Bahagi na po ng kulturang Pilipino ang alagaan ng mga anak ng ating mga magulang kapag sila'y nagkaedad na, pero ngayong minumungkahi ng isang mamabatas na gawin na itong isang batas kung saan pwedeng multahan at pwedeng makulong ang mga hindi susunod dito sa pag-aalaga sa kanilang mga magulang. Ano kaya ang boses dito ng mga kababayan nating Pilipino? Hindi po ako sang-ayon dun. Gawain na po ng tao na aalagaan talaga po yung mga magulang nila. Kumbaga, hindi siya magiging obligasyon. Dapat lang po talaga na may pasa yung batas sa ganyan. Yung magulang natin, kahit tumanda yan, kahit ano na yan, dapat inaalagaan pa rin po natin yan. Ang senior citizen na si Merlinda, hindi raw niya inisip kailanman na obligasyon ito ng kanyang mga anak. Kung mga talagang nasa kaangatang buhay, mayaman, and then dinabaliwala ang magulang, yun, dapat sila. Dahil negligence na yun talaga. Ang National Commission of Senior Citizens o NCSC bukas sa anumang panukalang makakatulong at magbibigay proteksyon sa mga Pilipinong senior citizens. Pero dapat din daw mas pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas sa mga holistic programs o mga komprehensibong programa para mapanatiling productive at aktibo at malusog ang mga nakatatanda. Na anything that is ordered sometimes really is not the way to go. Siguro meron tayong pwedeng pag-aralan para mapag-igi natin paano paghandaan yung mga nakatatanda. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online.
Marami ang nagsabing habang buhay dapat ang obligasyon ng anak sa kanilang mga magulang. Nakalulungkot naman para sa isang netizen ang panukalang batas dahil ibig sabihin daw nito ay maraming matatandang magulang ang inaabandona ng kanilang anak. Pero sabi ng isang magulang, ayaw niyang sabihing obligasyon siya ng mga anak niya. Pero sana ay dalawin naman siya ng mga ito pagtanda niya. Paniwala naman ng isang commenter, ang obligasyon ng anak ay nag-uugat dapat sa love, respect at compassion. Dapat daw alagaan at suportahan ang ating mga magulang, pero dapat ding bigyan ng kahalagahan ng sarili nating buhay at kinabukasan. Hindi naman na dapat itong isabatas pa ayon sa ilan, dahil kung inaalagaan ka naman daw ng inyong mga magulang ay dapat lang na ibalik ito sa kanila. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Bistado ang mahigit 700 milyong pisong halaga ng iniinalang shabu sa loob ng ilang balikbayan box mula po sa Amerika. Nakatutok si Bernadette Reyes. Imported na tsokolate o mga dilata ang karaniwan na laman ng mga balikbayan box. Pero ang mga kahon sa shipment sa Manila International Container Port sa Maynila mula California noong Hunyo agad hinarang. Dinaan muna yun sa x-ray. Then pagdaan ng x-ray, tsaka natin inisa-isa yung may K9 dog units na rin, K9 unit na rin tayo na umalalay sa ating mga kasamahan upang maingat na tingnan yung laman naman ng x-ray. Nagkaroon ng kakaibang reaksyon yung ating K9. May reaksyon sila na pabalik-balik. Bukod sa pag-upo, pagpabalik-balik sila na parang balisa. Yan ay indikasyon na meron silang suspetsya na drugs. Sa 4 sa 700 kahon sa shipment, tumambad ang mahigit 110 kilos ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride o shabu na nagkakahalaga ng halos 750 million pesos. Idineklara raw ang mga ito bilang personal effects tulad ng pagkain. Nabisto ito ng Bureau of Customs sa tulong ng intelligence report. Iti-turn over ang mga nakumpiskang kontrabando sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA habang patuloy ang investigasyon. Maaaring maharap ang mga sangkot sa kasong pagdabag sa Section 118 o Prohibited Importation and Exportation ng Customs Modernization and Tariff Act at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sinubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng deconsolidator pero wala pa silang sagot. Siniguro naman ng BOC na agad ire-release ang mga balikbayan box na walang kontrabando. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Arestado ang isang babaeng nagbebenta umano ng abortion pills online. Na-trace siya matapos ituro ng rider na pinag-deliver ng mga kontrabando. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sa CCTV footage sa isang kondo sa Makati City, kita ang pagdating ng isang rider at paghinto sa tapat ng isang babae. Nang maiabot ng rider ang kanyang dalang package at makuha ang bayad, agad siyang nilapitan ng mga ahente ng NBI. Narecover sa kanya ang iba't ibang tabletas na ginagamit bilang abortion pills. Dahil nag-deliver lang umano, itinuro ng rider ang sender ng package. Kaya nagkasa ng operasyon ang NBI Dangerous Drugs Division. Huli ang 36 anyos na babaeng seller ng pills na pampalaglag ng bata. Inilalako raw niya ito sa Facebook at iba pang social media platforms. May advisory kasi dito that yung drugs na to is prohibited from being sold to the public or you cannot even dispense this without the authority from the FDA. It turns out that she doesn't have a license. Ayon sa NBI, mga pinaghalo-halong gamot tulad ng Cytotec at Chinese na tabletas ang pinapadala sa kanyang mga parokyano. Ang kada kit nagkakahalaga ng 5,000 hanggang 10,000 pesos. Depende sa mala DIY na diskarte na paraan ng abortion na pinopromote ng suspect. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng suspect na naharap sa patong-patong na reklamo. We recommended the filing of charges for violation of the FDA law in relations to the Cybercrime Prevention Act and also pharmacy law. To those people who are inclined
gumamit ng mga products na to, no? For whatever reason, you should be careful. No? Your life could be at risk. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.